Mga mister, kung ayaw nyong mang-away ng mang-away si misis, magpakita kayo na faithful kayo. Okay? Mga misis, kung gusto nyong maging faithful lalo si mister, huwag nyong awayin ng awayin. Brothers and sisters, that is marriage in a nutshell. Yung pagmamahal ng Diyos para sa lahat, hindi mo pa siya tinatanggap, mahal ka na niya. Kung mamahalin mo siya pabalik at magbe-benefit ka doon sa mga sinacrifice niya sa'yo, yun ang usapan. Doon nagkakaiba. Merong nakakapasok sa narrow path, merong hindi. Kasi ayaw. Di ba yung mayaman, sabi niya kay Jesus, Lord, anong gagawin ko para makapasok sa kaharian? Di ba? Tinest niya si Jesus, tinest siya ni Jesus. Okay? Tapos sabi, sige, benta mo lahat, sumunod ka sa akin. Kasi nagawa mo na pala lahat. Magaling ka pala eh. Di ba? Nag-grandstanding siya eh. Nagawa na daw niya lahat mula pagkabata. So ano pa natitira? So pinush niya si Jesus sa dulo. Eh di pinush niya ni Jesus sa dulo. Sabi ni Jesus, sige. Eh di sumama ka sa akin. Benta mo lahat ng ari-arian mo, sumama ka sa akin. Alam niyo, nanghihinayang ako dun sa tao na yun. Alam niyo pangalan nun? Hindi, di ba? Pero kung binenta niya yung lahat tapos sumama siya kay Jesus, sigurado alam natin pangalan niya. Tama? Kasi si Barnabas nga, nag-donate lang ng lupa. Alam natin pangalan eh. Di ba? Si Barnabas, nag-donate lang yun ng lupa eh, para ipagamit. Alam niyo ba kung wala si Barnabas na nag-donate ng lupa, hindi nila tatanggapin si Pablo? Kasi takot silang lahat kay Pablo kasi pumapatay ng Kristiyano si Pablo. Eh kaya lang si Barnabas sobrang generous at nandun yung church sa lupa ni Barnabas. Si Barnabas ang pumadrino kay Pablo at siya nagdala kay Pedro. Sabi niya, hindi ako bahala dito, kilala ko to, Kristiyano na talaga siya. Si Pedro, malambot ang puso kay Barnabas, tinanggap si Pablo. Ang laki na nagagawa nun, yung mga tao na ready iniisip ko yun eh. Ilang libo ninyong taong hinintay si Jesus, tas nung kaharap mo na, ang hiningi lang sa'yo, yung yaman mo, hindi mo kaya. Ang liit-liit nung hiningi. Ilang libong taon nyo na hinihintay yan eh. Yun, conditional yun. Sama ka sa akin, may condition. Pero kung mahal ka ni Jesus, walang condition yun. Di ba parang yung pag nanganak yung mami, wala pang ginagawa yung bata, mahal niya na eh. Tama? Hindi mo naman sasabihin sa bata, pag marunong ka na maghugas ng pinggan, saka kita mamahalin. Hindi. Tama? Pero, habang pinapalaki natin yung bata, naglalagay tayo ng mga conditions pag tinuturuan na natin siyang sumunod. Di ba? Di ba? Yung misis ko, bawal lang. May anak po kami, every Sunday lang siya pwede mag-chocolate. Kasi yung angkan ng misis ko, puro diabetic. Kaya bata pa lang, tinitrain niya na wag laging So, isang beses lang, pag Sunday lang. So, nakuha nyo? Pero, kahit wala pa yung mga rules and regulations, ganun. So, nire-reward siya. Pag magaling sa school, nire-reward. Nag-aalala po ako sa mga bata ngayon. Yung anak namin, 7 years old. A, B, C. Give a word for each letter. A, apple. B, boy. Di ba? Ganyan. Pagdating sa X, alam nyo kung anong sagot niya. Tanong niya ano? Ex-boyfriend. Ex-boyfriend ang sagot. Fan ng Bini yung bata. Sabi ko, huwag niyo muna papanoorin. Ibalik sa Peppa Pig yan. Ibalik sa Peppa Pig. Bawal mo na manood ng Bini. Peppa Pig muna ulit. May ex-boyfriend. Tawan-tawa yung teacher. Okay. So, agape. Okay. Storge. Agape, philia. Philia is the familial love. Okay. Storge is the brotherly love. Okay. Eros is the romantic love. Okay? Lahat ng relasyon ng tao, ang existing lang dyan na love, isa or dalawa. Pinakamarami na yung 3. Halimbawa, kaibigan mo, hindi mo siya pwedeng eros. Kaibigan mo siya eh. Tama? So, pwedeng agape, tsaka philia. Okay? Pag family mo, storge, tsaka agape. Okay? Tigdadalawa, tig-iisang klaseng love. Nakuha nyo? Yung marriage lang po, ang relationship na lahat ng love nagsasama-sama. Ang marriage lang po ang human relationship na ginamit ng Diyos para ipakita sa tao kung anong relasyon ni Jesus sa kanyang church. Si Jesus yung husband, si church si bride. Okay? Kaya hindi pwedeng parehong bride, walang husband. Hindi rin pwedeng parehong husband, walang bride. Okay? Nakuha nyo? Kasi yung husband ng ulo, yung bride ang katawan. Pag parehong husband, dalawa ulo, walang katawan. Parehong bride, parehong katawan, walang... Nagets niyo po? Hindi dahil namimili tayo ng mamahalin. Hindi. Mahal natin lahat ng tao. Pero pag ang usapan marriage, ganito yan. Walang kinalaman yun sa kung kaya mong i-tolerate o pagmahalin yung isang tao. Hindi naman eh. Pag pumunta ka naman sa mekaniko, ang usapan ninyo kotse. Pag usapang kotse, yung batas ng kotse susundin natin. Usapang marriage, batas ng marriage ang susundin natin. Hindi naman inimbento ng humans ang concept ng marriage. Ang marriage po ay galing mismo sa isip at puso ng Diyos. At ang buong kasaysayan ng sangkatauhan nakabalot sa kasal. Creation, union ni Adam and Eve. Okay?
For this reason, Genesis chapter 2 verse 24, for this reason, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and the two will become one flesh. Everybody say one flesh. In passing, tinan ninyo. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall join or cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Kailan daw aalis sa magulang yung lalaki? Kailan? Sa West kasi pag 18 na eh. Pag sa US, pag 18 ka, obligado aalis ka, di ba? Kaya tingnan nyo ang mga family sa US, karamihan wasak. Bakit? Anong alam nung 18 years old paglabas niya ng bahay? Anong alam niya? Maglaro ng Call of Duty. Yung 18 years old, ang alam pa lang niya na relationship, friendship eh. So lahat trial and error sa kanya. Kaya wasak na wasak. Walang guidance. Bubukod na agad eh. Gets nyo? Sana ang biblical na practice, aalis ka sa poder ng magulang mo pag mag-aasawa ka na. Dito naman sa atin, sumobra. May asawa na eh. Nakikisiksik pa doon sa kwarto ng nanay. No? Huwag ganun. No? Sinabi ng Bible na shall leave his father and mother, hindi ibig sabihin shall abandon his parents. Kaya po ako masaya na dito tayo sa Pilipinas pinanganak. Pag pumunta kayo sa Bohol, ang daming foreigner na doon nagre-resign, nagre-retire. Tanong nyo bakit? Pag dito ka nag-retire sa Pilipinas, yung retirement fee mo na makukuha mo, yung back pay mo sa US, pag pumunta ka ng Bohol o ng Palawan, pwede kang bumili ng sarili mong resort at doon ka, tapos meron kang mga staff, meron kang asawang Pilipina na maganda at mabait, magaling magluto, at meron ka pa mga maid. No? You retire like a king. Pag doon ka sa US nag-retire, dadalhin ka sa nursing home hanggang mamatay ka. Dadalawin ka ng mga anak mo once a year pag Pasko. Mas gusto ko yung kultura dito. Tinatanong ng mga Amerikano, natatawa sila, nakakatawa naman kayo mga Pinoy. Hindi nyo iniiwan magulang nyo. Ang balik ko sa kanila, sa inyo ako natatawa, ba't nyo sila iniiwan? Magkakaanak rin kayo, gusto nyo ba iwan din kayo ng anak nyo? Now, dito, so yan, dyan ako kumpleto, tapos sabi ko, nakabalot siya sa 3 kasal. Una, si Adan sa Eva, tapos sa gitna ng history, nung dumating si Jesus, BC-AD, sa gitna, nag-start si Jesus ng ministry, ano ang signal niya? Nag-miracle siya sa kasal. Saan? Sa Cana. Yan yung kasal na muntik hindi matuloy eh. Sa Cana. Kakasal kayo sa Cana. Kala ko nag-gold feet yung bride. Tapos pagbalik ni Jesus, anong babalikan niya? Ikakasal siya sa kanyang bride. Ano yung bride? Church. Kaya sabi ni Jesus, ang ama lang ang makakapagsabi kung kailan. Di ba sabi niya? Babalik ako, kahit mga anghel, kahit ako hindi ko pwede sabihin. It is not for me to say or to know. Ang Father lang ang magsasabi kung kailan ako babalik. Sabi ng iba, kita mo, may hindi alam si Jesus. Hindi nyo naiintindihan nyo. Pag di mo naiintindihan yung kultura, kasi sa kultura ng mga Hudyo, walang date. Hindi sila nagde-date. Yung date na yan, marami nang nadisgrasya dyan eh. Date. Okay? Lalo pag may, di ba? Kaya nga na-invento yung pag may alak, may balak. Okay? Kaya lagi ko sinasabi sa mga young people namin, pag pumunta kayo sa mga party-party ng ganyan, huwag kayong magsasapatos. Tsinelas ang isuot nyo. Para pag naglapag ng alak, sampalin mo agad ng tsinelas. Okay. Sa kanila walang date. Sa kanila, pag gusto mo yung anak ko, kausapin mo yung pamilya namin. Dalhin mo yung pamilya mo, mag-usap tayo. Okay? Tapos i-engage kayo. O, paano ka madidisgrasya nun? I-engage na. Okay? Tapos habang engage kayo, hindi pa kayo pwede magsama. Parang si Mary at si Joseph, engage na sila. Pero, committed na kayo. Sa mata namin, mag-asawa na kayo. Okay? Kailan kayo magsasama? Ganito yan. Habang engage kayo, ihahanda nung tatay nung lalaki yung bahay na titirhan ninyo. Pag tapos na yung bahay, sasabihin ng tatay, tapos na yung bahay, sunduin mo na yung bride mo. Doon na kayo ikakasal. Kailan yon? Hindi sinasabi yon sa bride, hindi sinasabi yon sa groom. Ang magsasabi lang nun, yung tatay ng groom. Intindihan niya? Nakakilabot, di ba? Pag naintindihan mo. Ganon sa kanila. Kaya tinan nyo, merong parable ng ikakasal, di ba? Merong 10 virgins. Hating gabi dumating yung bride. Yung groom. Hindi nila alam. Kasi pag sinabi nung puntahan mo na, pupuntahan na yun. Ibig sabihin, ready na yung bahay. Ano bang promise ni Jesus bago siya umalis sa John? Sabi niya, if it were not so, I shall prepare a place for you. Ipaghahanda ko kayo ng lugar at pag tapos na, babalik ako. Tapos ikakasal siya sa bride niya, yung church. So, yung buong history ng tao, palakpakan niyo si Lord, ang ganda nun. So, yung buong history ng tao tungkol sa mag-asawa yan. Kaya naniniwala ako sa sinabi ng isang elder namin, kung gusto mo talaga maintindihan ang pagmamahal ng Diyos, mag-asawa ka. Hindi mo siya maiintindihan hanggat single ka.
Totoo. Mahirap siya maintindihan ng single. Pastor, mag-asawa ka na. Ipaparapol ka namin mamaya. Ha? Maintindihan mo siya, pero hindi buo. No? Meron may something sa may asawa eh. Okay? Marami akong binabasa sa Bible na naintindihan ko lang po na may asawa na ako. Bakit? Hindi mo lang siya nakikita, nararamdaman mo na eh. Pag nagsasalita ang Diyos eh. Lalo yung Ezekiel, Hosea, galit na galit ho si Lord dyan. Pag bago kayong Christian, huwag niyong babasahin, mabibilaukan kayo. Hindi kayo makakahinga dyan, tataas BP niyo. Galit na galit ang Diyos kasi nilapastangan siya ng Israel eh. Sumamba sa ibang Diyos ang Israel. Ano problema doon? Bara Duruto, nagpalit lang naman ng religion. Hindi naman ganun yun. Dati, yung mga pag sumasamba sa ibang Diyos, kila Ashira, kila Molek, nagsusunog ng baby doon. Susunog ng baby, nagsisexual orgy, kung anong ginagawang kababuyan. Kaya galit na galit ang Diyos. Sabi niya sa Israel, sa Ezekiel, magkakalat ang bangkay sa lansangan ninyo. Binastos niyo ang banal na pangalan ko. Sabi niya, nangyari yun sa Israel nung sinakop sila ng Babylon, tigas ng ulo nila. Pagkatapos ng lahat ginawa ko sa inyo, hindi niyo ako ginalang. Uubusin ko kayong lahat. Wala akong ititira. Sabi ni Lord, diretso ko lang ng basa. Tapos sabi niya, ginalit niyo ako, grabe kayo. Nung bata pa kayo, ako nagturo sa inyong maglakad. Ako nagpakain sa iyo nung gutom na gutom ka. Kinarga kita, niyakap kita, sinagip kita. Paano ko gagawin sa iyo yung mga bagay na sinabi ko? Sabi niya kanina, ubusin daw niya Israel. Ubus na ba Israel? Hindi, di ba? Sabi ko, akala ko ba hindi nagbabago ang Diyos? Bakit sabi niya dito, galit na galit siya? Tapos biglang sabi niya, nung bata ka pa, naalala ko, ganito ginagawa ko sa ganyan-ganyan. Mahal na mahal kita, paano ko to gagawin sa'yo? Yung mga sinabi ko. Ang tagal kong pinag-iisipan noon. Akala ko ba hindi nagbabago ang Diyos? Ba't parang nagbago siya ng isip dito? Naintindihan ko na may asawa na ako. Misis ko, ganda-ganda, mahal na mahal ko yan. Minsan gusto kong sakalin yan. Ang galing ng talent niya eh. Lahat ng babae talent yun. Yung kaya niyong magalit ng walang dahilan. Ang galing, hindi ko alam paano yung nagagawa. No? Nanay ko, gano'n, nagagalit walang dahilan. Di ba? Di ba? Nakakatawa, totoo eh, di ba? Minsan gusto ko siya sakalin eh. Pero mahal ko pa rin siya. Naintindihan niyo? Sabi ni Philip Yancey, maiintindihan mo lang ang Diyos kung nagmahal ka na. Kung hindi ka pa talaga nagmahal, yung masakit na pagmamahal, hindi mo siya maintindihan. Na sinasabi niya, pag galit na galit siya, tapos hindi niya rin ginagawa. Anong hindi nabago sa Diyos? Hindi siya nagbago ng ugali. Pagmamahal siya. Naintindihan niya? Diyan tayo ikot. Sabi ko, ang marriage lang, diyan lang nakukumpleto ang pagmamahal. Ang buong history ng tao, nakabalot sa marriage. Okay? Sa umpisa, sabi ni Lord, if it is not good for man to be alone. Sabi niyo, not good. Not good. Okay. Kaya po, pag may asawa na po kayo, okay? Halimbawa, si pastor natin, single pa, okay? May igugud pa yan. Amen? Ngayon, kung meron kang calling of celibacy, katulad ni, wag naman, pero kung meron, katulad ni Paul, may special calling yan. Okay? So, ngayon, it is not good for man to be alone. I shall make him a suitable helper. Okay? Number 1, mga mag-asawa. Mas kaya po ng babaeng mag-isa kaysa ng lalaki. Tama, tumatango si Kuya. Ito hindi maintindihan ng mga babae. Akala nyo kasi, dahil okay lang sa inyo, nakasama ninyo yung mga kamaritesan ninyo, mga kumari ninyo, akala nyo ganun din kami. Pag umuwi kayo, nagugulat kayo sa amin. Okay, pag matagal nyo kami hindi pinapansin, nagugulat kayo na sumasama loob namin. Kasi kayo okay lang kayo. Hindi ho. Okay? Sabi ni Lord, it is not good for man to be alone. Naawa nga ako sa mga nag-perform ako sa UST. Yung audience ko, mga Monsignor. Kasi, Fiati University ang papa ko nag-study. So, kami, we came from a Roman Catholic culture, no? May mga friends ako ng mga ganyan, mga nagsiserve, may pare, sabi ko sa kanila, alam nyo, this is an unnecessary burden na pinagbabawal sa ministry mag-asawa. Kasi isipin mo, ikaw yung magkakasal, tapos nandyan yung ikakasal. Di ba? Tapos pagdating doon, reading from the book of Genesis. Pumunta kayong kasal. 8 out of 10 weddings, ito babasahin. Reading from the book of Genesis chapter 2 verse 18. God said, it is not good for man to be alone. Isipin mo ko ikaw pare. Paulit-ulit mong binabasa. Sabi ng Diyos, hindi daw mabuti sa lalaki ang walang kasama. Bakit? Tapos anong gagawin? Magkikiss the bride sa harapan mo. Isipin mo yun. Parang sinasaksak. Paksaan nyo na lang ako. Parang kang nagpa-fasting, tapos yung nanay mo, yung pinaglutuan ng tosino, sinangag yung kanin doon. Alam ng fasting ka? Di ba? Parang ganon, di ba? Sama na ugali nyo. Alam nyo nung wala kami love life, mag-ugali ka kayo sa harap namin. Ako sinasabi ko sa
kanila eh. I'm not speaking against you. I'm speaking for you. Dineclare lang ng Pope yan eh. Dapat malaya kayo kung gusto nyo mag-asawa kayo. Mas deserve ninyo. Kasi pinag-aralan nyo paano magpamilya. Sa inyo nga nagpapakounsel eh. Eh yung mga lasing pinayagan natin, mga lasinggero sa gilid-gilid, pinayagan natin. Pag maraming panganay sa iba't ibang babae, tanggap natin. Okay lang yan. Sira ang ulo niyan eh. Hayaan mo siya, ganyan talaga. Iba-iba talaga yan, mga ganyang tao. Sila tuloy yung dumami. Yung mababait na tao, ayaw padamihin. Naintindihan niyo? Tapusin na natin ito agad, magparami kayo. It is not good for man to be alone. Who are we to question that? That is not an opinion. That is God Himself speaking. Hindi niya sinabi, oh, I think in some situations, it's better for man to be with... No. God said it is not good for man to be alone. Now, if in the context of marriage, if you are married, for crying out loud, don't leave your husband behind. Kung aalis sila, huwag niyong paalisin ng matagal. Kung mag-overseas sila, kumustahin niyo ng kumustahin. Sabi ko, kumustahin, hindi bantayan. Yung iba, imbes na mangumusta, sino kasama mo? Anong ginagawa mo dyan? Nagpapakain ako ng ibon. Anong ibon? Pakausap ng ibon. Kumustahin nyo, kumusta ka na, kumain ka na ba? Di ba, mag-Skype tayo, namimiss na kita. Dapat ganun. Yun ang kailangan ng lalaki. Okay, it is not good for man to be alone. I shall make him a suitable helper. Everybody say, suitable helper. Sabi nyo helper. Ano Tagalog ng helper? Katulong. Sa ating mga Pilipino, from our Hispanic heritage, ang baba ng tingin natin sa katulong. Kasi kinatulong nila tayo. Tama? Doon nga galing yung barong. Alam nyo ba kaya barong? Alam nyo kung bakit barong? Sa mga Pinoy? Para wala kang maibulsa. Yung mga unang barong, see-through yun eh. Yung mga servers naka-barong see-through. Para wala kang maitago. Wala kang makuha, wala kang maitago na kutsilyo na ano, wala pakita na. Ano ang purpose nung una? Okay. Nakwento lang sa akin ni Rizal. Okay. Pero mas gusto ko pa rin yung barong ngayon kaysa sa suit ang init-init sa Pilipinas eh. Naka-Amerikana, nakatapat ka pa sa araw. May heat stroke pa na. Okay. So, yan. Tapos, sabi ni Lord, helper, di ba? Tayo ang tingin natin sa helper, parang secondary, parang aid, parang utusan, no? Unang-una ho, pakinggan nyo itong maigi ha. Tayo mga lalaki, alam natin to. Okay? Mga boys, sabi sa Bible, kailangan ng lalaki ng tulong. Hindi ho yung babae ang kailangan ng tulong. Yung lalaki. Ulitin ko, ang kailangan ng tulong, pag-usapang marriage, yung lalaki, hindi yung babae. Anong gagawin ng babae? Yung babae ang tulong. Ang Hebrew word ng helper ay ezer. A-Z-E-R or E-Z-E-R. Ezer. Okay? Yung word na yan, ezer, dyan yung unang nakita na dinescribe yung babae, the suitable ezer for the man. Makikita nyo pa yan, paulit-ulit nagre-recur, lumalabas sa buong Old Testament, tanong nyo kailan? Tanong nyo kailan? Pag tinutulungan ni Lord ang Israel, ang tawag niya sa kanya, Ezer. I look upon the hills, where does my Ezer came from, my help? My Ezer is in the name of the Lord. Tuwing tutulungan ng Israel ang Diyos, hinati niya yung dagat. Di ba? Niligtas niya sa ganito, niligtas niya sa ganyan. Ang tawag niya sa sarili niya, Ezer. The helper of Israel. Nalulunod ka, may sumagip sa'yo. Ang tawag dun sa sumagip, Ezer. Mukha bang second class citizen yun? Kaya etong pag na-realize to ng mga babae, sobrang powerful na pagkalagay ng Diyos sa inyo. Kaya sana naiintindihan ninyo na kailangan ng asawa ninyong lalaki ng tulong, nakita ng Diyos kailangan niya ng tulong, sabi niya, tutulungan ko tong lalaking to. Kaya kailangan pag lalaki ka, mag-aasawa ka, hindi pwedeng wala kang ginagawa. Anong tutulungan sa'yo kung nakatambay ka? Ano, kakabisaduhin niyo yung mga address para pag may dumating na Shopee? Yung mga tambay, doon magaling di ba? Saan yung black ano? Doon. Tagaturo ng Shopee. Hindi pwedeng nakatambay. Kailangan meron kang vision, meron kang ginagawa. Doesn't necessarily have to be employed. Pwedeng business, pwedeng ministry. Basta meron kang vision, meron kang direction, meron kang ginagawa. Tutulungan ka ng babae doon. Pag wala kang ginagawa, ang gagawin ng babae, gagawa ng sariling diskarte. Kasi walang matulungan sa'yo, naka-ready siyang tumulong. Walang tutulungan. Wala ka namang ginagawa. Siya ngayon ang lilipad o mag-aaway kayo. Bakit? Kasi hindi ganun design sa inyo Importante po yung design. Pag hindi mo na-respeto yung design at masyado kang individualistic katulad ng culture ng US, magkakagulo tayo. Okay? Bakit? Ba't importante yung design? Hawakan yung kilay nyo. Hawakan nyo. Sige. Hanggang saan? Hanggang dito sa gilid, di ba? Gilid, lampas ng konti sa mata, di ba?
Di ba? Sa'yo, hindi. O, ano, mali tawag dyan pag hindi. Inahit mo ba? Hindi. Okay. Pero normal. Hindi, pero yung mata mo maliit eh. Mahaba lang yung guhit dito eh. Okay? Konting-konti lang, lalampas dito yan, oh. Alam niyo kung para saan yung kilay? Tanong niyo para saan? Para sa pawis. Pangsalo ng pawis. Kasi ito, pinakamalakas pawisan. Pati dugo. Pag dumugo, ito, sumisirit dugo dyan. Pag tulo ng pawis ng ganyan, sasaluhin ng kilay, huwag niyo nang titigan. Manipis kilay ko eh. Lola ko si Mona Lisa. Okay. Tapos, pag tumama ng kaya alam na alam ko kung para saan siya. Manipis yung akin eh. Talagang pag nakasalamin ako, lumulusot diretso sa mata eh. Ang hapdi. Kaya pala hindi ako pawis. Iyan. Okay. Pag tama ng ganyan, pupunta dito, dadalhin sa gilid. Kaya hindi ako naniniwalang tsamba ang tao. Bakit paulit-ulit? Sakto. Yung kilay nito, nandun. Kilay niya, nandun din. Kilay mo, nandun din. Meron na ba kayong nakita ang kilay nandito? Wala, kasi walang purpose yun. Naintindihan niyo? Ang tawag dyan, design. Kaya mga babae, huwag niyong kalbuhin. Kayo naman hindi kayo maintindihan eh. Binigyan ng kilay makapal, aahitin. Pag wala na, dudrawingan. Ano ba talaga gusto niyo? Di ba dinudrawingan? Kulit. Okay. Okay? Design. Design ng marriage. Kailangan ng lalaki ng tulong. Tinulungan ng Diyos. Sino ang tulong na binigay? Yung babae. Sabihin mo, mga babae, mga asawa, sabihin niyo, ako, ang tulong ng Diyos sa asawa ko. Kaya kung naiintindihan mo na yung misis mo ay nandyan sa buhay mo dahil tinulungan ka ng Diyos, pahahalagahan mo yung misis mo. Tama? Oo. Kasi kung anong relasyon mo sa Diyos, malaki ang kinalaman kung ano maging relasyon mo sa asawa mo. Tama? Mga babae naman, kayo ang tulong ng Diyos. Kung ang nangyayari, lagi niyong dinadarag yung mister ninyo, nagkukwento ng pangarap, nagkukwento ng... Ito, sakit lalo pag mga nanay na may edad, no? Lalo pag nandyan yung mga anak o may bisita, magkukwento yung tatay, alam niyo, bala kong magtayo ng negosyo, ganito. Sasabihin ng nanay, naman, bumida na naman yung tatay niyo. Imbis na suportahan. Lagi-lagi. Laging ang nagpipigil, may pangarap yung lalaki, pipigilin ng babae. Kakalaban, ayaw na lang nung lalaking lumaban, hindi niya na pinaglaban yung pangarap niya. So wala silang narating. Pag wala na silang narating, sino babae? Yung lalaki. Intindihan niyo? Pag may pangarap yung lalaki, suportahan niyo, tanong niyo, paano ako makakatulong dyan? Ano gusto mong gawin natin? Tutulong ako. Kasi mga babae, ang magaling sa detalye. Di ba kayo magaling sa detalye? Plano pa lang ng kasal kayo, magaling dyan eh. Anong bulaklak, di ba? Ang lalaki, wala namang pakialam dyan. Gusto lang namin mapakasalan kayo. Tapos pag uwi, kasama na kayo. Yun lang ang gusto ng lalaki. Yung babae lang nangangarap, gusto ko ganito yung damit, gusto ko ganito yung bulaklak, gusto ko ganito yung kanta. Tama? Ang pangarap ng babae, kasal. Ang pangarap ng lalaki, asawa. Hindi niya? Kung naiintindihan mo na ang papel mo sa buhay, ikaw yung tulong ng Diyos sa asawa mo, pasasamain mo ba loob ng asawa mo lagi? Ang utos sa'yo ng Diyos, tulungan mo. Naiintindihan niyo? Kita nyo? Nung sinasabi ko sa mga lalaki yung responsibility na nakasmile lang sila. Nung sinasabi ko na sa mga babae, ang sama ng tingin nila sa akin. Okay? Ngayon, bakit may mga problema? Paano nagkakaproblema? May natututunan ba kayo? Okay, we're past the halfway mark. Okay? Proverbs 20, chapter 6. Ang sabi dyan, many a man claims to have unfailing love, but a faithful man who can find. Maraming magsasabi, maraming magpapahayag ng kanilang wagas na pag-ibig, pero sino ang makakahanap ng tapat na tao o tapat na lalaki? Ibig sabihin yan, pakinggan nyo ako, mga girls at mga boys. Ibig sabihin yan, mas madali makahanap ng mayaman, mas madali makahanap ng may itsura, okay? Madali makahanap ng responsable, na mabait, okay? Ang pinakamahirap mahanap, yung tapat. Kaya kung yung asawa nyo loyal sa inyo, naka-jackpot kayo. Dahil nyo pa yung naka-gold medal sa Olympics. Mahirap maghanap ng tapat. Ngayon, kung ang problema mo sa asawa mo, meron siyang symptoms ng hindi kakagusto sa iba, di ba, ganyan. Gusto kong sabihin sa inyo, sa dami ng pwedeng maging dahilan para masira ang relasyon, yan ang pinaka-basic. Punta tayo dito sa panahon natin ngayon. Nasabi pa ng kaibigan ko, grabe nung panahon dati, no, sa Old Testament, pag gusto ka ni Lord, kahit ano, pwede, bless na bless.
Tinan mo si Solomon, 1,000 asawa. Sabi ko, blessing ba yun, 1,000 asawa? Makapagsalita ako para akong single. Sabi niya, bakit hindi blessing yun? Ako, 1,000 asawa mo. Ilan ang biyanan mo? Sakit sa ulo nun. Sabi mo, lalo kung magka-monthly period yun, sabay-sabay, ang dami. Kaya sabi ni Solomon, walang kahulugan ang lahat ng bagay. Mababaliw ka talaga eh. Pag nagtupak kayo mga 1,000, ang dami. Okay. Original plan ho, one wife on. Si Eva, isa lang binigay. Okay? Ngayon, sabi ni Solomon, mahirap maghanap ng lalaking tapat. Kaya mga kababaihan, pinakakailangan ng tulong ng asawa niyong lalaki. Tulungan niyo siya maging tapat. Ang problema sa mga babae, lalo sa mga Pinay, mga dugong Gabriela silang. Nakita nang natutokso na nga ang gagawin, imbis na kung, dito ka, mag-date tayo, mag-oras tayo dito. Ano, di mo gusto? Magsama kayo! Magsama kayo! Ba't mo nilike yung picture? Intindihan niyo? Kayo ang tumukod dun sa asawa niyo kahit gaano kalakas niyan. Hindi ho siya masamang tao. Mahina. Sa area, tinan niyo si David. Ako, ang pinaka-idol ko sa Bible, sa Old Testament, si Joseph eh. Si Joseph hindi talaga tuminag, ang tindi. Pero marunong tumakbo. Kasi kung hindi siya tumakbo, bibigay yun. Ako, naniniwala ako, kung hindi siya tumakbo, bibigay siya. Kasi kung hindi siya bibigay, ba't siya tumakbo? Di dapat naglakad lang siya. Tama? Oh. Tumakbo eh. Ibig sabihin, magdidilim na paningin niya eh. Nakuha nga yung damit eh. Siya yung pinakamataas na position doon. Alangan naman yung damit niya, palampin lang. Ibig sabihin, natanggalan na siya ng damit. Nagdidilim na paningin niya. Magsasara frontal lobe mo eh. Pag na-overrun ka ng desire, yung chemicals mo, magsasara yung reasoning mo. Kaya di ba yung mga nagkaka-affair, sinasabi, nangyari na lang. Ano nangyari? Nag-drive ka pa nga papunta doon eh. Kasi iniisip nila habang papunta doon, hindi, makukontrol ko yan, di ba? Usap lang. Ayun, nagdilim ang paningin, wala na. Di ba? Si Joseph nakatakbo. Si David, bagsak si David. Sa Goliath, panalo. Kay Bathsheba, laglag. Samson, laglag. Bilangin nyo, si Jesus lang hindi nalaglag talaga eh. Kaya naniniwala nga ako, walang Bible hero eh. Lahat villain, si Jesus lang ang hero. Lahat yan mga villain, niligtas lang ni Jesus lahat eh. Kasi lahat may masasamang record, si Jesus lang ang wala. Kaya mag-asawa na kayo, ang tawag sa inyo ng Bible, one flesh, isa kayo, isa. Pag wala si Lord dyan, single kayong dalawa. Kasi isa lang kayo eh. Ano tawag sa isa? Single. Pag wala si Lord, hindi ho yan triangle. Eto ako, eto si Mr., eto si God. Hindi. Kayo ni Mr., hindi kayo manggagaling. Isa kayo. Ang asawa nyo si Jesus. Pag wala si Jesus dyan, single kayong dalawa. Naintindihan niya? Okay? Kaya kailangan doon si Jesus. Okay. Ang problema sa lalaki, mahirap maghanap ng faithful. Kaya mga kalalakihan, kung meron kayong i-workout, yan ang i-workout nyo. Maging faithful. Mas madali yung ibang bagay, yung faithful na yun. Okay? Sa mga babae, ano pinaka-reklamo ng Bible sa inyo? Ito, basahin ko ha. Okay. Sa Proverbs 20 verse 6, yung lalaki, mahirap maghanap ng faithful. Proverbs 19 verse 14, ang sabi, inheritance, houses are received from the parents, but a prudent wife is from the Lord. Ano ibig sabihin? Kung wala si Lord sa usapan, walang prudent wife. Ano yung prudent? Tanong nyo ano? Wise at saka ang pinakamababa po na ibig sabihin ng prudent, understanding. Mrs., gusto nyo tumagal ng samahan, maging understanding kayo. Mister, gusto nyo maging understanding si Mrs., maging faithful ka. Intindihan nyo? Ano pa? So, ibig sabihin, sa mga lalaki, mahirap maghanap ng faithful, sa babae, mahirap maghanap ng understanding. Anong ginagawa ng babae pag hindi siya understanding? Ano? Ha? Basahin natin. Okay? Basa. Proverbs, 3 beses to sinabi sa Bible. Proverbs 25:24, ang sabi, better to live in the corner of the roof than to live inside the house with a quarrelsome or a spiteful wife or woman. Sabi naman, tapos meron pa isa, better to live in the roof than to share the house with a quarrelsome wife. Ito matindi, sa Proverbs 21:19, better to live in the desert, naglayas na, than to share the house with a quarrelsome wife. Natatandaan yung sinabi ko kanina, sino nagsulat ng Proverbs? Mga pinaka-influential, pinaka-mayayaman na lalaki. Anong document ito? Middle Eastern manuscript po ito. Middle East. Ang Israel ay Middle East, hindi po siya West.
Middle East siya. Sino yung mga kaparehas niya? Mga Palestinian, mga Arabo, Dubai, yan. Pumunta ka sa Dubai, ang mga lalaki, respetadong respetado. Punta ka sa Saudi, hanggang ngayon, respetadong respetado. Tama? Lalo nung panahon nito. Panahon na to, respetadong respetado ang mga lalaki. Anong problema ng lalaki sa asawang babae? Palaaway. Ang nagsulat, yung pinakamaraming pera, pinaka-influential, pinaka-ginagalang, ano problema sa asawa? Palaaway. Ito ang cancer sa marriage pag wala si Lord. Pakinggan nyo. Alam nyo kung ano ang pinaka-dahilan kung ba't nangaaway ang babae? Tanong nyo ano? Pag nagpapakita ng sintomas si mister na hindi siya faithful, diyan pinaka-nagbe-beast mode ang babae. Di ba? Tumitingin sa iba, o may ano. Wala naman kaming problema, mga lalaki. Misis ko, may calendar ni ano pangalan? Gungyu. May calendar siya nun. Crush na crush niya. Hindi man ako nagagalit. Hindi ako apektado. Ginagano ko pa kayong calendar. Hante na talagang, grabe yun. Ako eh. Sabi niya talaga, honey, dalawa lang kayo ng kaibahan niyan. Dalawa lang. Ano yun? Mukha at saka katawan. Yun lang, ikaw na. Hindi ako naapektuhan. Kung napugian sa ibang lalaki. Ngayon, okay lang ba sa misis ko kung meron akong calendar sa bahay ni ano? Kahit sino, isipin nyo na yung pinaka-wholesome. Iba. Huwag naman iba na, pastor. Iba na alam. Pastor, may calendar ka na, iba na alam. Huwag naman si iba na. Pero kahit pinaka-decenteng kilala ninyo. Sabihin mo na halimbawa, single pa si... Sino ba kaedad ko? Na decente. Halimbawa si Lovie po, halimbawa. May calendar ako ni Lovie po. Ang ganda-ganda, di ba? Sa anting-antingin nyo, may sa kwarto ko may calendar ni Lovie po. Tingin nyo, okay lang sa misis ko? Hindi, aawayin ako noon. Naintindihan nyo ba? Hindi, unfair. Huwag kang maghanap ng fairness ho. Hindi fair ang buhay. Kasi iba-iba tayo ng wiring. Ibig sabihin ng fair, dapat kung pwede sa'yo, pwede rin sa akin. Hindi ganun yun. Nakaupo kayo pag nagwiwiwi kayo, kami nakatayo eh. Hindi tayo parehas. Huwag kayong maghanap ng fairness. Ang Diyos ho, unfair siya. Sobrang unfair ng Diyos. Kumuha ka ng mangga, balatan mo, kainin mo. Anong natira? Ilang piraso? Isa, lubog mo sa lupa, maghintay ka ng 5 taon. Anong mangyayari? Magiging puno. Ilang puno? Isa, mamumunga. Ilan ang bunga? Mga 5,000 ang bunga, isang puno. Ilan lang yung binaon mo? Ilan binaon mo? Fair ba yun? Fair yun? Huwag kayo maghanap ng fairness sa buhay. Hindi yun fair. Pinapasikat ng Diyos ang araw sa mabuti at sa masama. Hindi yun fair. Okay? Kaya pag sa marriage, bakit ganun ang Diyos? Kasi pagmamahal siya. Sa marriage, foundation? Pagmamahal. Dapat hindi ka fair. Dapat hindi ka fair. Hindi nabigay sa'yo, magbigay ka pa rin. Kasi yun na maging impluensya sa kanya eh. Hindi ka minahal, galangin mo. Hindi ka ginalang, mahalin mo. Gagalangin ka niyan. Kasi pag nilagay mo fairness, business transaction na lang mo yan. Hindi na love ang tawag dyan. Ang love sacrifice eh. Meron bang sacrifice na fair? Meron ba? Hindi mo tatawagin sacrifice kung fair. Naiintindihan niya? Mga mister, kung ayaw niyong mang-away ng mang-away si misis, magpakita kayo na faithful kayo. Okay? Mga misis, kung gusto niyong maging faithful lalo si mister, huwag niyong awayin ng awayin. Brothers and sisters, that is marriage in a nutshell. Okay? Yan po ang biblical marriage. Walang ibang paraan, wala ring shortcut. Kailangan mong sundin ang Diyos sa patakaran ng pagmamahal sa may asawa kasi Diyos ang nag-imbento ng pag-aasawa. Irespeto natin yung patakaran na nilagay dyan, lalo tayong mabubuhay sa pagmamahal. Hindi yan sasabog. Maraming salamat po. Okay?